Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 24 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nakatungo si Arthur sa ibabaw ng palanggana ng tubig, ramdam ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Unti-unti, ang tubig ay kumislap at nagpakita ng mga anyo, malabo sa una, pero unti-unting luminaw at naroon sila. Sina Alice at Reynolds, ang kanyang mga magulang, tahimik na nakaupo sa hapag, may nakahain na pagkain sa pagitan nila, ngunit litaw na litaw sa kanilang mga mukha ang matinding pagod at pag-aalala. Kahit pa mainit ang tahanan, dama ni Arthur ang malamig na lungkot na bumabalot sa paligid. Abala si Alice sa kusina, maingat na nagsasalin ng mainit na beef stew sa mga mangkok. Kumalat sa hangin ang mabangong amoy ng niluto, pero kahit iyon ay hindi kayang palitan ang bigat ng kalungkutan sa kanilang paligid. Lumapit si Alice sa lamesa, pilit na umiti habang iniabot ang pagkain. Kain na tayo. Anya, pilit pinapatatag ang boses, sinubukang gumanti ng ngiti si Reynolds. Wow! Ang sarap naman ng itsura ng beef stew na to, Alice. Anong espesyal na okasyon? Biro niya, pero halatang pilit ang kanyang kasayahan. Wala naman, sagot ni Alice habang umuupo. Matagal na rin kasi mula nang huli kitang ipinagluto, lalo na nang lumipat tayo rito. Bumagsak ang tingin niya sa nilagang karne, para bang nakikita niya roon ang isang panahon na puno ng tawanan at saya, noong buo pa sila, at si Arthur ay kasama pa nilang kumakain. Paborito mo at ni Arthur ang ulam na ito noon. Malungkot niyang naisip, at walang kamalay-malay na idinampi ang isang kamay sa kanyang umuusbong na tiyan. Napansin ni Reynolds ang bulong ni Alice at mahinang nagtanong, anong sinabi mo, mahal? Mabilis na umiwas ng tingin si Alice. Wala, mahina niyang sagot, ngunit baka sa kanyang tinig ang hirap na pinipigilan, nanlumo si Arthur sa nakikita. Ang bigat ng kanyang puso ay parang sasabog. Gusto niyang sumigaw, tumakbo sa kanila, pinilit ni Arthur na pakalmahin ang sarili, at sa tulong ng mahika ni Rinya, ibinuhos niya ang kanyang isip sa koneksyon. Hi Mom. Hi Dad. Parang huminto ang mundo sa kanilang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni na Alice at Reynolds, tila natulala, hindi makapaniwala sa sarili nilang naririnig. Nahulog ang kutsara mula sa kamay ni Reynolds at malakas na tumama sa lamesa. Nagkatinginan sila, nanginginig, ako to. Si Arthur, ang anak ninyo, patuloy ni Arthur, puno ng init at pananabik ang boses. Siguro naguguluhan kayo kung bakit naririnig ninyo ang boses ko sa isipan niyo. Ipapaalala ko ang lahat sa susunod. Pero ang importante muna, buhay ako. Buhay na buhay. Hinayaan ni Arthur na lumipas ang ilang sandali bago nagpatuloy, nakaligtas ako. Nahulog ako sa bangin pero nakaligtas din kahit muntik na. Bumagsak ang ulo ni Reynolds sa kanyang mga kamay, hindi na kayang itago ang pighati at galak. Si Alice naman ay napahawak sa dibdib, habol ang hininga habang pinipigilan ang pag-iyak. Nakatira ako ngayon sa kaharian ng Eleanor kasama ang mga elf. Sana huwag ninyo sisihin ang sarili ninyo sa nangyari. Wala kayong kasalanan. Ipinagmamalaki ko ang naging desisyon ko noon. Kung mababalik ko man ang panahon, pipiliin ko pa rin ang ginawa ko, kahit ikamatay ko pa. Hindi na nakapagpigil si Alice. Pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nanginginig ang buong katawan, gusto ko sanang umuwi ngayon na, pero may kailangan akong gamutin. May sakit ako na kailangang pagalingin bago makauwi. Hindi naman ako nasa panganib. Kailangan ko lang gumaling muna. Tahimik na umusad ang oras habang pinaparamdam ni Arthur ang kanyang pagmamahal at pag-asa sa bawat salita. May isang mage dito, kagaya mo, Mom, isang deviant. Siya ang tumutulong para makarating sa inyo ang boses ko. At Dad, araw-araw akong nagsasanay sa mahika at espada. Huwag kang magulat kung matalo na kita sa susunod nating sparring. Napangiti si Reynolds sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang maikling, putol-putol na tawa ang lumabas mula sa kanyang labi. Si Alice naman ay tuluyan ng napaiyak ng malakas, mahal. Umiiyak na sabi ni Alice, dahan-dahan lang, mahal ko. Sabi ni Reynolds, nanginginig ang boses, Mom, Dad. Mahal na mahal ko kayo, sabi pa ni Arthur, at sa mga salitang iyon, tuluyang bumigay si Alice.
Tumayo siya at mabilis na yumakap kay Reynolds, umiiyak sa kanyang dibdib. Mahigpit silang nagyakapan, parehong binabalot ng matinding kaluwagan at ligaya, buhay si Art. Bulong ni Alice, paulit-ulit na inuusal ang hindi niya akalaing muli niyang masasabi. Napuno rin ng luha ang mga mata ni Arthur habang pinapanood ang eksena. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi, pinilit tumindig ng matatag. Sa puso niya, isang panibagong alab ng pag-asa at determinasyon ang sumiklab. Tumalikod siya sa palanggana at humarap kay Varion na tahimik na nakamasid sa kanya. Sa isang malalim na hininga, buong tapang na sinabi ni Arthur, "Handa na ako." At dito nagtatapos ang chapter 24 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsuporta at maraming salamat.